ito pong Super Health Center. Ano po ito? Iba rin po ito sa Malasakit Center. Iba rin po yung Regional Specialty Center. Ang Super Health Center po, pwede po dyan yung konsulta. Dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. Diyan na tayo magpakonsulta. At ngayon, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Kaya nga, galit ako, hindi ako pumirma sa BICAM report dahil zero subsidy ang PhilHealth. Tayo magko-contribute sa bulsa natin, sa sweldo natin, tapos walang subsidy ang national government. Kaya masamang-masama ang loob ko dahil yung excess funds ng PhilHealth last year, winalis, dinala sa ibang mga proyekto. Para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health yan. Hindi naman negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay insurance na meron tayong masasandalan tuwing tayo'y nagkakasakit. Bakit sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? Habang naghihingalo ang mga pasyente, walang pambayad. Ayaw magpa-hospital. Kahapon, pinakita ko sa video during the hearing. Nag-hearing ako kahapon kahit campaign period. Sabi ko, unahin ko ang serbisyo. Unahin ko trabaho ko bilang senador kaysa sa kampanya. Meron pong mga pasyente, buntis, sa Cebu. Ayaw nang pumunta ng hospital. Namatay sa sidewalk, pati yung bata. Dahil takot magpa-hospital, takot sa babayarin sa hospital. Bakit tayo matakot? May PhilHealth naman. Dapat po, ang PhilHealth, tuparin niyo po inyong pinangako. Binabantayan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Yung pinangako ng PhilHealth, pinapirma ko sila ng commitment letter. Pakita mo yung commitment letter. Yan. Naka 13 hearings na po ako sa Senado. Kasama na dyan yung health emergency allowances. Finally, last year po, na-release na yung 27 billion dahil sa ating pagpupursige para sa ating mga health workers. HEA ang tawag doon. Services rendered na yon, pinagpawisan yon, pinagpaguran ng ating mga health workers. Finally, nabayaran. Ngayon, along the way, nag-hearing po ako. Ito yung PhilHealth, binabantayan ko sila. Pinapirma ko. Ngayon, nangako sila. Tatanggalin na nila yung single period of confinement policy. Ano yon? Alam nyo ba noon, may polisiya sila na bawal i-cover ng pangalawang beses ng PhilHealth yung magkasakit tayo ng pneumonia. After 10 days na admit tayo muli, sabi ng PhilHealth, bawal. Ngayon, tinanggal na nila itong single period of confinement policy sa ating pagpupursige. Ngayon, dinagdagan na nila dental package, yung sa ngipin. Pati sa mata, dinagdag na nila. Tatanggalin na rin po nila yung 24-hour confinement policy na kailangan natin magpa-admit ng 24 hours. Nag-introduce na sila ng emergency packages. Ang dami nilang polisiya na anti-poor. Sobra-sobra naman yung pondo nila. Ngayon, dadagdagan po nila yung mga chemotherapy sessions sa puso, yung angioplasty. Tataasan na rin po nila yung coverage ngayong taon na ito. Ito yung mga pinangako nila na patuloy ko pong babantayan para sa Pilipino. Dahil para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health ng Pilipino. Karapatan natin yan, mga kababayan ko. Ngayon, balikan ko lang po yung proyekto na isinulong natin. Proyekto po ito ng DOH, ito pong Super Health Center. Tingnan nyo po, Batangas, Tingloy, Island, yung buntis noon nanganganak sa tricycle sa bangka. Ang layo ng ospital, 2 hours. Ngayon, may Super Health Center na sila. Kay Mayor Alvarez, meron po akong pinuntahan doon sa Lake Cebu. Sinong taga South Cotabato rito? Ito, pinuntahan namin ni Ipi yan. Lake Cebu, South Cotabato. Tiboli Tribe, mga Nitibo yan. Ang buntis doon, nanganak bago pa ako dumating. Ayan, tuwang-tuma yung mayor. Sabi ng mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo yung bata. Dahil bago ka dumating, pinanganak yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, Sir, hindi problema. Pangalanan namin ng Bongga. Totoo yan, ha? True to life story yan. Nangyayari po yan sa totoong buhay. Yan po ang ginagawa natin. Magkakaroon po ng mahigit 700 na Super Health Center
sa buong Pilipinas. And I'm sure kasama na po dyan ang inyong mga lugar. Third, ito po, Regional Specialty Center. Batas na po yan, priority po ito ngayon. No? Dahil yung mga heart center, di ba, nasa Quezon City? Ang layo. Ang kidney center, pag nagpapatransplant tayo, ang layo. Ngayon po, isinabatas natin, sa loob ng 5 taon, magtatayo ng mga specialty center sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Tingnan niyo po, ang Davao. Davao. Yan, Davao yan, no? Meron na silang CT scan angiogram. Pag nagpa-CT scan ka, diretso na angiogram. Hindi na ilalabas ka uli, lipat ka na ng ibang kwarto. Diretso na. Yan po ang paparamihin natin sa Cebu, Iloilo, Cagayan Valley, Cagayan. Pwede na pong operahan doon sa puso. Zamboanga, pwede na rin po. Yan po ang plano natin ipakalat sa loob ng 5 taon. Proud lang po ko bilang chairman ng Committee on Health, nakakuha ako ng 24-0 na boto. Pati si Senator Bato, co-sponsor at co-author ng batas na yan. Regional Specialty Center po. Kami ni Senator Bato sa Senado, nagkakaintindihan kami doon. No questions asked kami pag mga batas na sabi na, patanong siya, pre, pag meron siya, chairman siya, pirma siya. Alam niyo bakit? Nagkakaintindihan kami. Iisa ang aming layunin, unahin namin yung interes na ordinaryong mamamayang Pilipino. At yan po ang inihiling ko sa inyo, mga kasamahan natin dito, kung papalarin tayo.